ang 15 senador para makapasok ang mga manok niya sa Senado. And you were there when he uttered those words. Alam po niyo, sabi nga nila, bulaklak lang dila yan ni Pangulong Digong. At ang basis po yan, kasi minaliit po kami ng kabilang grupo, sinabing pinabili lang kami ng suka, inutusan lang bumili ng suka, tapos naging kandidato na kami. So sa tingin nila, wala kaming tsansang manalo. So sa pagbibiro ni Pangulong Digong, nasabi niya yon na kung ganun din lang pala, siguro kailangan ng ganito, ganyan. Pero walang criminal intent, walang malis at all. So walang krimen doon. O, ba't nag-file ng reklamo ang PNP si ADG? Ano lang yan, it's part yung kanilang agenda. Kung ano man yung agenda na kailangan nilang pasamain yung imahe ng Duterte family at ang target nila dyan ay si Tatay Digong. So kaya i-depensa, abogado ka, walang kaso, kaya i-depensa. Kaso. Yun lang mismong NBI nagsasabi na, yung director ng NBI na wala yan, walang kaso yan. Ano yan, saka parte lang ng kampanya yan. Okay. So wala naman talagang threat yan or inciting to sedition. Attorney, legally speaking, maaaring walang kaso, but ethically speaking, okay ka lang ba na ang dating presidente mo ganyan magsalita? Ganun naman si Tatay Digong, mapagbiro lang talaga siya. Di ba, naririnig natin na kung minsan nagmumura siya, ganyan, patay na, ganun. Pero okay lang sa'yo yun? Okay lang yun kasi hindi naman totoo yun na ganun ang gagawin niya. Okay. No? At saka nakita naman natin sa loob ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo natin, marami siyang ginawa para sa bayan. Answer another one. Sang-ayon ka ba na kailangan humarap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC? Nako, yung ICC. Huwag nating paniwalaan yan. The ICC is nothing but a creation of the Anglo-Saxon media o Western power yan. Colonial mentality yan. Sinakop tayo ng Espanyol, sinakop tayo ng mga Amerikano, sinakop pa rin tayo ng mga ibang mga puti. At yan lang, sa kanila lang yun. Pati nga sa Amerika, sinusuka sila ni Donald Trump, President Donald Trump. Kung yung Amerika na mismo nagsasabi, wag nating sundan yung ICC na yan. Bakit tayo naman susunuran dyan sa ICC? Meron tayong korte dito, meron tayong legal system, umaandar yung legal system natin. Kaya nga, idinimanda natin. Idinimanda nila si Pangulo. So bakit mo pa kailangan yung ICC na yan? Sayang, naubusan tayo ng oras. Tatanong ko sana sa'yo. Sabi mo dati, yung may extrajudicial killing na legal. Naging controversial yun. Parang na-fact check ka dun. Kasi ganito, pag sinabi mong judicial killing, merong decision ang korte. Judicial killing. Ngayon, dahil tinanggal na yan ng batas, wala nang extrajudicial killing, murder na lamang po itatawag mo dyan. Kasi hindi naman na pumapatay yung hustisya ngayon ang korte. They are not allowed to impose a penalty of death. Yeah. Pero kung tatanungin mo ako, papayag ba akong ibalik natin ang death penalty? Yes. I am for it. No? Okay. I am for it. Tatanungin mo ako, am I in favor of abortion? No, I am not in favor of abortion. Okay. Tatanungin mo ako kung in favor ba ako ng absolute divorce? No. No absolute divorce yan. Sige. Ika ulit, ano ang take mo sa impeachment ni Vice President Sara? What do you think is the game plan of the administration? You were once a member of the cabinet. May game plan yan Anong game plan ng administrasyon? Well, ang game plan nila ay gusto nilang makonvict si Inday Sara before June 30 para magkaroon ng bagong vice-presidente. Before June 30? Di ba malapit na yun? Kaya ba? May oras ba? Kaya nga, pinupersa nila na dapat magkaroon na ng impeachment court ang Senado. Mag-convene into an impeachment court. At aapurahin nila yan before June 30, magkaroon ng judgment of conviction para mapalitan ang vice-presidente. At kung sino man ang ilagay nila dyan ay may lamang kung election sa 2028. At iyon ang hindi natin basta-basta papayagan. Kasi nga, ito ang dahilan kung bakit nabuwag yung unit team. Ang mga Duterte kasi, ang sumusuporta mga ordinaryong tao, masang Pilipino. Silang sumuporta sa kanya noong 2016. At iyon ang sumusuporta kay VP Inday Sara rin. Sila rin ang nagluklok sa kanya vice-presidente. Pero ang sumusuporta dito sa Pangulo, ay ito yung mga oligarchs. Alam naman natin yon. Sila ay mayayaman. Na sila yung dating hindi sila makaporma ng todo-todo kay Pangulong Digong. Ayaw nila yung sitwasyon. So ang framing mo para siyang away ng elitista at masa. Exactly. Exactly. Yun ang totoo niyan. Away ito ng elitista at ang masang Pilipino. Dahil pag nakabalik si Vice President Sara Duterte, ipagpapatuloy niya yung programa ng kanyang tatay na kailangan unahin natin ang mga maralitang Pilipino at mga overseas Filipino workers. Paano yung issue ng accountability? Naalala mo, nag-ugat yung issue, hindi niya maipaliwanag yung confidential funds. Siyempre may ibang tao, hindi paliwanag mo kasi pera ng taong bayan yan. Ang daming gumastos ng intelligence and confidential funds. Yung confidential funds, hindi lamang sa Vice President yan. Mas malaki yung confidential fund ng Pangulo,
Iyan din ang dahilan kung bakit dinimanda nila noon si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo dahil sa confidential fund eh. At ako yung abogado doon. At alam mo, yung confidential fund talagang certification lamang yan ng Commission on Audit. At wala ka nang dapat na sabihin doon. Okay. Wala pang yung tinatawag na notice of disallowance or what, AOM pa lang yun eh. Audit Observation Memorandum pa lang ng COA yun. Makukumpleto yun. Pero binalaki nila lang pinalaki. Marami akong kakilala ng mga government agencies na gumagamit ng confidential funds. Ano ang kanilang ginagawa? Ganun lamang. Pirma lang. Pirma lamang yan. Tapos, hindi yan binubuksan. Hindi na nila tinatanong kung sino ang binigyan mo yan. So ang Confidential depensa fund yan. mo is parang tinarget siya. Tinarget talaga Oo. siya. Dahil pinasama pinasama sa publiko na, may pera pala siyang tinanggap. Bakit hindi niya ma-account? Sino bang gumastos niya? Paano niya ginastos? Ay, pero talaga namang may perang Talaga meron niya, silang natanggap kasi 150 million. Inaamin naman nila. Binigay sa kanila yon At ginastos nila yung paliwanag nila. Pero ito, nagtataka ako. Doon sa hearing sa Senado, binanggit doon na yung dalawang opisyal ng militar na kasama ni BP yung na sila colonel. tumanggap. Yeah. Bakit hindi sila pinatawag at sabihin kung paano nila ginastos? Sabi nila, hindi na kailang patawagin kasi meron namang internal process ang Armed Forces of the Philippines. Okay. Sige. So, yun yung mga issue. Usad. At yan